Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood po ninyo ito dito sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, ito pong ating talakayan, mahaba-haba ito sa mga talakayan ko sa ibang social media platforms. Kaya yung mga nagsasabing, "Attorney, patapos ka na, kapapasok ko pa lang." Dito po hindi kasi mahaba-haba po ito. Saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Kaya abangan nyo na po ito lagi. Araw-araw na po ito. Yan, simulan natin. Si si ano si UC Claire Castro. Sabi niya, Ah, kung gusto raw ni Sara Duterte ng debate, handa raw siya. Ah, Kaya lang sabi ni ni Castro, ni UC Claire Castro, kung Lovely Granada nga hindi naman kaya ni Sara, lalo naman daw siya, hindi siya kaya ni Sara. Matindi rin talaga itong si UC Claire Castro. Hmm? Hindi naman naghahamon si UC Claire Castro ng debate kay Sara, pero ang sinasabi niya, kung si Sara daw ay gusto ng debate, handa daw siya. Kumbaga, kasi itong medyo kasi gano'n na yung comment ni UC Claire Castro dahil maraming mga patama, patutsada itong si Sara Duterte, maraming komentaryo sa administrasyon ni Marcos. Kaya siyempre na ano rin, na nauubos na rin yung pagtitimpi ni UC Claire Castro. Ang sabi niya, "Ang dami mong komentaryo, tumulong ka na lang, hindi yung ano, wala ka namang nagagawa, Mga hindi talaga tumitigil si Sara Duterte sa pagkomentaryo, parang, ang komentaryo ni Sara Duterte walang nagagawang maganda, walang achievements na maipagmamalaki o masasabi itong administrasyong Marcos. Kaya, sabi ni Sara Duterte, wala na hindi marunong itong administrasyon na 'to. Eh, siyempre si UC Claire Castro, tagapagsalita yan ng palasyo, napipiko na rin siya. Kaya ang sabi niya, kung gusto mo, kung gusto mo ano, magdebate daw, handa daw siya, sabi ni UC Claire Castro. Magdebate sila ni Sara Duterte. Pero hindi naman yan ano, hindi naman yan sasagot diyan si Sara Duterte, hindi naman yan haharap sa debate. Noon ngang mga pagkandidato niyan, Vice President, wala naman niyang hinarap na debate, si Sara Duterte. Kaya wala yan. Actually, pag kumandidato nga yang presidente, hindi rin yan haharap sa mga debate. Hmm? Ano yan, hindi kaya yan. Kaya itong ano, kahit makarating kay Sara Duterte yang sinabi na yan ni UC Claire Castro, na handa siyang makipagdebate dito, hindi naman yan sasagutin ni Sara. Kasi hindi naman kakapusin yan si Sara sa mga sasabihin niya. Lalo na sa kapag ano na, marami ng issues ang pinag-uusapan, wala na yan, kakapusin na yan. Ngayon nga, kumakalat sa social media yung mga katawa-tawang mga sinasabi ni Sara. Kaya pinapakita dito sa mga kumakalat na ito ngayon sa social media, ito ba yung gusto niyong maging presidente sa 2028? Hmm? Mga katatawanan, maraming mga bloopers, katatawanan si Sara Duterte. Kumakalat yun ngayon, yung mga katatawanan na yun. Hmm? Si UC Claire Castro, ano yan, kabisado niya ang iba't ibang mga issue. Kaya malakas ang loob ni UC Claire Castro magsabi, kung si Sara talagang gusto ng debate, hamunin siya, handa siyang harapin. Kaya lang ang tanong, kaya ba ni Sara na makipagdebate? Mahihirapan 'yan. Si ano nga, si Lovely Granada nga, ang ano, hinahamon si Sara kasi alam niyang wala talagang, maano ito si Sara, Um, ano 'to, hirap ito. Kaya ano 'yan,
Ang nagagawa na lang talaga ni Sara magkomentaryo, eh. Magkomentaryo sa administrasyon. Kaya lang, siyempre si Yusek Claire Castro hindi nagugustuhan yung ginagawa ni Sara na, panay ano, panay, walang nakikitang accomplishment, walang nakikitang nagagawa ang administrasyon ni Marcos. Oh, kaya ano, nasasaktan din itong si Yusek Claire Castro. Sabi niya, "Gusto mo, hamunin mo ako ng debate, hindi kita aatrasan." Ha? Ano pa ito? Lalo na ngayon itong mga nangyayaring ito sa bansa na mga problema, ah, siyempre sinasakayan na naman ito ng mga DDS, eh. Sinasakayan na naman ito ng kampo ni Sara Duterte. Na akala mo naman 'pag si Sara ang presidente, magagawa niya ang, maayos sa bayan. Wala rin, eh. Hmm, hindi naman ano, naging DepEd secretary nga si Sara, wala namang nagawa halos na maayos. Ano bang accomplishment ni Sara sa DepEd? Yung toothbrush drill, oh. Tapos napakaraming mga school buildings hindi naman nagawa. Tapos ngayon inaayos na yan ni yung batas na inisponsoran ni ano, inauthor ni Senador Bam Aquino, yung acceleration ng paggawa ng mga school buildings. Kasi nung panahon ni Sara wala, eh, daming backlogs. Oh, ngayon nung nakita ni Sara na marami ng nagagawa ngayon sa ilalim ni dito sa batas na inisponsoran ni Bam Aquino, naging batas na ito, pinapatupad na ng DepEd. Ang sabi na lang ni Sara, ano bang ano, hindi naman importante ang classroom, sabi niya. Ang importante daw yung turo. Pareho yan importante. Classroom at saka turo, pareho importante. Ano ba tong si Sara Duterte? Ah, sabi niya, huwag niyong isipin yung bakal na upuan, bakal na building. Huwag daw isipin yung simento. Wala daw yan, sabi ni Sara Duterte. Ang importante daw yung turo. Hindi ano palang mangyari? Okay lang na walang maayos na classroom. Wala. Kaya pala sa panahon ni Sara Duterte na DepEd secretary siya, walang halos accomplishment ang DepEd. Kaya ang nagawa lang yata ni Sara, sumulat siya ng libro. Yung dinidistribute na libre sa mga bata. Yan lang yata yung nagawa niya, eh. Tapos ngayon ang ano siya, napakalakas ng ano, napakakapal ng mukha na ano, magkomentaryo na ang administrasyon ay walang nagagawa. O kaya nagagalit din si Yusek Claire Castro. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, ano, amunin mo ako ng debate. Hindi kita aatras. Ito mga kabunyog mga kababayan, si Loren Legarda, binira si Garin. Loren, binira si Garin. Si Garin, yung Department of Energy Secretary, binira ni Loren, sabi ni Loren, kasi kanina nag-hearing yung ano, yung Senate Committee, yung Senate Protect Committee. Tungkol nga dito sa krisis na ito na dahil dito sa giyera ng ano, pinasimulan ng US at saka ng Israel nang ginira ang Iran. Ngayon, ano na, talagang grabe na ang epekto sa buong mundo, lalo na sa atin sa Pilipinas, grabe ng epekto. 60 pesos lang dati ang diesel, ngayon ano na, 130 na ba? Grabe. Siyempre yung mga bilhin, tataas, yung kuryente, tubig, pamasahe, kaya matindi talaga. Kaya nga nakakalungkot na ewan ko naman dito kay ano, itong ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang sabi nila, wala pa namang krisis. Kahit si Secretary Garin ng DOE, sabi niya wala naman daw kang pang-krisis. Ano pa daw, kaya pa ang sitwasyon. Itong ganito na ang presyo ng krudo at saka ng gasolina ay ganyan na, hindi pa rin ba yung krisis? Ang presyo ng mga bilihin, sobra ng taas, hindi pa ba krisis yan? Hindi lang nila inaamin na may krisis na, pero nagbuo na ng crisis committee. Nagdeklara na rin ng national state of uh, ano, national state of emergency. Ibig sabihin talagang malala na ito.
Kaya lang itong si ano, talagang, abnormal na ang sitwasyon. Hindi normal 'to. Sinong nagsabing normal ito? Anyway, gumagalaw na ang Senado, pinag-uusapan yung mga measures, yung mga hakbangin na gagawin ng gobyerno, kailangan ng approval ng Kongreso. Ang isa sa mga ahensyang importante na magdepensa ng mga proposal na yon, na ng mga gagawing hakbang ng gobyerno, kailangan ng approval ng Kongreso, na yung Department of Energy. Kaya dapat sana nandun sa hearing si Garin. Ang problema wala. O di galit na galit si Loren Legarda. Nasaan kasi yung secretary, yung pinuno nyo? Kasi nandun naman yung mga tao ni Garin, nagpadala ng representatives. Si Garin mismo ang hinahanap nila Loren eh. Sabi ni Loren, namumuliti ka kasi ang secretary nyo eh. Yan ang problema. Ah, Grabe, galit talaga si Loren. Hmm? Pag kailangan nyo ang budget, nandito kayo. Pag itong mga action plan ang kailangan, ano nang action ang gagawin, wala kayo. Pagkalipas ng ilang oras, siguro pinaalam kay Garin na hinahanap siya, biglang sumipot. Doon lang medyo humupa ang sitwasyon. Kaya lang, maraming reaksyon sa social media, linalagyan ng ano, linalagyan ng kulay politika yung galit ni Loren. Sabi ng mga netizens, galit na galit lang yan si Loren kasi kinasuhan ni Secretary Garin yung anak niyang si Leandro. Ay di ba? Si Secretary Garin ng DOE ang nag-file ng mga penalties, pinagmumulta yung mga korporasyon ni Leandro Bilibeste dahil sa hindi man nagawang mga proyekto. O, di ba? Si Secretary Garin yung ano noon, yung talagang porsigido noon na ano isulong yung pagpa-penalize, pagmumulta, pagpapamulta kay Leandro Libeste. Ay billion din yung multa na yun. Kaya sabi ng mga netizens, galit na galit si Loren kay Garin. Makakaganti na siya. Pero syempre, sasabihin naman ni Loren, hindi naman yun ang dahilan. Kaya lang, sa totoo lang talaga, dapat naman talagang magkaroon na ng malinaw na action plan ang gobyerno. Matindi na itong krisis na to. Kaya nga kahit yung mga senador nagre-react sa sinasabi ng ilang officials ng gobyerno na wala pa namang krisis. Ang linaw-linaw, ang sitwasyon ngayon abnormal na. Sinong nagsasabing normal pa ito? Sa presyo pa lang makikita mo abnormal na eh. Sa presyo pa lang ng ng gasolina, ng krudo, ng mga bilihin, pamasahe. Ang dollar ano na, 60.3. 60.3 pesos na ang isang dollar. Grabe. Talagang pahirap ng pahirap ang buhay. Yan yung totoo. Kaya ano ito, talaga namang maiinit naman talaga ang mga senador na yung secretary ng Department of Energy wala nung panahong pinag-uusapan yung mga measures na gagawin ng gobyerno para tugunan itong krisis. Kaya galit si Loren. Kaya lang yun na nga, syempre hindi rin maiwasan mag-isip ng mga netizens na ay malamang galit na galit yan si Loren kay Garin kasi yan yung nagpapamulta sa anak niya. Buti na lang biglang dumating si Secretary Garin ng DOE. Humupa si Loren. Mga kabunyog, pinabulaanan ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, yung statement ni Congressman Asedre. Si Congressman Asedre kasi ng Tingog Party List, alam naman natin yan yung party list ni Romualdez. Ang sabi kasi ni Leandro Libes ay ni Congressman Asedre, ang findings daw ng ICI, kasi tapos na yung ICI, nagto-turn over na ng mga findings at reports nito. Mga ebidensya, tinu-turn over na. Ang sabi ni Congressman Asedre, ang findings ng ICI ay walang sala si dating Speaker Romualdez. Walang sala, walang nakitang pananagutan o anumang kaso na pwedeng isampa dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, libre siya. Walang nakitang involvement niya o pagkakasangkot sa mga anomalya. Yan ang sabi ni Congressman Asedre.
Si Congressman Asedre, Representative Asedre, na ano yan, congressman sa ilalim ng Tingog Party List. Ay ang Tingog Party list yan ni Romualdez. Hmm, party list yan. O ngayon, nag-react ang ICI kasi binanggit yung ICI eh. Ang sabi ni Congressman Asedre, sabi ng walang sa report ng ICI, pinalibre nito, inabsuelto nito si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya okay na si Martin Romualdez. Wala nang ano dito, wala nang issue dito. Kaya lang naglabas ng statement ng ICI. Naglilinaw ang ICI. Pinabulaanan ng ICI yung sinabi ni Congressman Asidre. Ang sabi ng ICI sa linabas nitong statement, hindi naman daw nila sinabi na na hindi sangkot si Romualdez. Hindi nila sinabing sangkot ito, hindi rin nila sinabing hindi ito sangkot. Kumbaga, ang rekomendasyon ng ICI, imbestigahan pa si Martin Romualdez, si dating Speaker Martin Romualdez. Kumbaga sila sa ICI, kulang pa ang kanilang investigasyon. Pero hindi nila sinasabing walang sala o hindi sangkot itong si Romualdez. Wala lang silang findings pa na sangkot ito. Parang hindi malinaw kung sangkot, hindi pa rin masasabing hindi sangkot. Dapat mag-imbestiga pa. At ang dapat mag-imbestiga na niyan ay ang NBI, ang DOJ, or ang Ombudsman. Sila sa ICI, wala na, hindi na nila kaya kasi pasarado na sila. Kaya ang sabi ng ICI, hindi sila nagsabi na hindi ito sangkot. Kaya kino-correct nila yung sinabi ni Congressman Asedre. Pero sa totoo lang, dapat din kasi, sino ba yung napanood ko na napakaganda yung paliwanag? Si Romualdez kasi, dapat si dating Speaker Martin Romualdez, para talaga maging malinis siya, kasi hindi nawawala yung duda sa kanya eh. Para talaga malinis siya, matapos na ang issue sa kanya, i-waive niya na yung parliamentary courtesy. Ganon din sa parte ng Senado. Sa parte kasi ng Senado, ng Senate Blue Ribbon kay Senador Ping Lacson, ayaw niyang ipatawag si Romualdez kasi kumbaga interparliamentary courtesy. Kumbaga pagrespeto, kortesiya sa isang co-equal na house ng Congress. Kumbaga ang House of Representatives, kahit lower house yan, kapantay din yan ng Senate. Kaya kumbaga ayaw nilang masira yung kortesiya ng both houses. Kaya maliban na lang kung si Romualdez gustong umattend, okay yun. Pero kung siya i-require na mag-attend, hindi, ayaw ni Lacson. Pero dapat sa parte ni dating Speaker Martin Romualdez, i-waive niya na yon. Yung mga courtesy na yan, parliamentary courtesy, ano na yun? Bakit? Mas importante yung malaman yung katotohanan. Kasi pag winave niya na yung mga courtesy na yan, parliamentary courtesy, ano na yan? Ipapatawag na siya ni Senador Ping Lacson. May imbestigahan na siya. At pag naimbestigahan na siya, at wala naman talaga siyang pagkakasangkot, malinaw naman sa mga sabihin niya, lahat ng tanong sa kanya masasagot niya. Lahat ng mga duda sa kanya ay mapapaliwanag niya. Doon siya masasabing hindi talaga siya sangkot. Sa ngayon kasi open-ended eh. Open-ended. Sinasabi ni Congressman Asedre na hindi sangkot si Romualdez. Sinasabi naman ng ICI, hindi namin sinabing hindi siya sangkot. Hindi rin namin sinasabing sangkot. Dapat imbestigahan pa. Kaya lang wala na nga. Sinong mag-iimbestiga? Ang Senate Blue Ribbon hindi naman naglalakas loob na ipatawag si Romualdez. Si Romualdez naman sana, pwedeng i-waive niya na yung mga parliamentary courtesy na yan. Ano na yan? Para lang malaman talaga yung katotohanan. Yan yung Pero tama yon, tama din yung sinabi ng ICI. Hindi pa pwedeng sabihin na si Romualdez ay hindi sangkot. Hindi rin sinasabing sangkot si Romualdez. Dapat pang ipagpatuloy ang investigasyon. Actually, marami pang dapat imbestigahan ng Senate Blue Ribbon. Si Adrian Bersamin, si Amina Pangandaman, yun. Kahit nga si Chichi Escudero. Kaya lang, siyempre,
Yun sana yung mas magandang DOJ na ang kailangang mag-imbestiga kay Chis Escudero, hindi na Blue Ribbon. Kasi member naman siya ng Senado, eh. Hmm. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo mainit ito ngayon dahil dahil nga sa sinabi ni Congressman Asedre na, hindi sangkot. Kumbaga sa inabsuelto na ng ICI si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ng ICI, hindi, ah, ah, hindi naman inabsuelto. Ang sabi ng ICI, imbestigahan pa. Ayan. Okay. Ayan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.